Kumusta mahal na mga mamumuhunan at mangangalakal? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na tingnan mong mabuti ang lahat ng mga indicator ng kumpanyang pinag-uusapan. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon, White Mountains Insurance, ticker, VNEM. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Mayo 25, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya White Mountains Insurance na bibilang sa subkategory. Fear Exchange, 5 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa, hindi ito kinatawan. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 8 sa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuuan, nakita namin na ang average na resulta para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 8 puntos White Mountains Insurance. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya White Mountains Insurance at pagbabahagi ng subkategory, makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya White Mountains Insurance nagpakita ng 0.2% dinamika. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 4.3%. Market capitalization ng kumpanya White Mountains Insurance nagkakahalaga ng $4.5 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $14 bilyon. White Mountains Insurance account para sa isang bahagi ng 33.412%. Ito ay isa sa mga leader sa subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $4.38 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $11 bilyong. White Mountains Insurance umabot sa 38.338%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi White Mountains Insurance sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 33.412%. Ang book capitalization ay 38.338%. Ito ay 15% higit sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti, 1 point. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $0.657 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pag-book ng capitalization ay bumubuo ng 15% ng kapital ng kumpanya. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, mabuti, 1 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 167.5. Ang average para sa subkategory ay 562.5 na 70% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $27 milyon. Ang mga kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $296 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.1. Ang average sa subkategory ay 2.8 na 25% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng halaga sa merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $2,170 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $4,140 milyon.
Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang marginality ay 1.3% na may average na 0.5% sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 0.8%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 15.383%. Ito ay 117% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $5,139,000. Habang sa subkategory ay mayroong $2,366,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 117.2%. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay $30,700. Ang average para sa subkategory ay $4,200. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 630%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $2,430,000. Subkategory, $839,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 170%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 2.1% na may average para sa subkategory na 4.2%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 48% para sa kumpanya White Mountains Insurance. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 43%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $1,783. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay hindi alam. Hindi alam ang dynamics ng aktwal na presyo at ang consensus forecast. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na season ng sistema ng sanggunian. Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa White Mountains Insurance. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy trade sa $1,783.0 kada share. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 1,905.6. Ang stop loss ay nakatakda sa 1,660.22. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Hunyo 24, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YUZIL ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay mai-publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Isang malaking pasasalamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at para sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.